Ito, pag-usapan natin tungkol sa Christmas. Mayroong post ang ABS-CBN News 46 minutes ago. So, bagong post lang ha. Sabi niya, read, House Speaker Martin Romualdez honors the Filipino spirit of unity, compassion, and faith in his Christmas message released December 24, 2025. So, ngayon, December 24, kare-release lang. Ako, basahin ko muna ang kanyang Christmas message para naman malaman natin ano yung kanyang ipaabot sa taong bayan. At mamaya, yung mga comments, nako, bakit itong mga ABS-CBN hindi sila magbasa sa mga comments? Basahin sana nila para kasi kung gusto nilang, tama ba yung nabasa ko na 51% share ng ABS-CBN na radio station, yung basta ABS-CBN pag may-ari na ni Romualdez? Ibig sabihin, all-out support itong ABS-CBN para pagandahin ang imahe ni Speaker Romualdez. Kaya lang, mag-post sila ng ganito, hindi nila binabasa ang mga comments ng tao. They are not attentive. Hindi sila nakikinig. Grabe ang mga nabasa kong comments kanina. Paskong Pasko ngayon, ayaw ko sanang magmura. Sabi niya, mapamura na lang ako. Yun, nagmura siya. Okay. In fairness, magbasa tayo. Medyo napakalit. Basahin ko lang ha. A Christmas of unity, triumph, and challenges. As we celebrate this joyous season, I extend my heartfelt, taos puso ba ito? O pakitang tao lang? I express my heartfelt Christmas greetings to every Filipino family, wherever you may be in the world. This season is a time of joy, gratitude, and reflection, a moment to honor the love and unity that binds us as a nation. Let us pause to remember the challenges we have faced together, from devastating typhoons and calamities that tested our resilience to the political noise and conflicts that sought to divide us. The Filipino spirit of unity, compassion, and faith has remained steadfast. Anong sinasabi niyang spirit of unity? Anong dahilan? Bakit nagkawatak-watak ang unity? Hindi ba siya ang dahilan? Anong sinasabi niyang Filipino spirit of unity? Christmas reminds us of what truly matters: faith, family, and compassion. It is a time to rise above our differences and focus on the shared values that make us one people. Ang tunay, bantayan natin ito, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Balikan natin yan. Hindi daw sa material na bagay. Pagdating sa pondo, grabe, alam nyo na. Ginawa nila sa 2025 budget, AKAP, DPWH, the worst, the most corrupt budget in our nation's history, kagagawan ng speaker, mga mambabatas. Kapag sabi niya na mensahe ng Christmas ay hindi nasusukat sa material kundi pagbibigay ng pag-asa. Anong pag-asa na naibibigay niya sa taong bayan? Basahin natin mga comments mamaya. This year has not been easy, particularly for those who have faced loss and hardship from successive calamities. Yet, in these difficult times, we have witnessed countless acts of kindness and bayanihan that inspire and strengthen our community. Guided by God's grace and the unwavering resilience of the Filipino people, we have
overcome many challenges together. Christmas also calls us to share our blessings. Talaga ba? Is He sharing His blessings to the needy Filipino? O ayuda lang pang-akap, pang-politika? Christmas calls us to share our blessings, our time, and our hearts. Ang simpleng pagdamay sa kapwa ay nagbibigay liwanag sa kanilang buhay. Let us also take this time to give thanks for even the smallest blessings and pray for those who are still striving towards a better future. As we prepare to welcome the new year, let us hold unto the promise of a brighter future. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, makakamtan natin ang mas maayos, mas maunlad, at mas mapayapang Pilipinas. Sa tingin niyo, sa liderato ni Speaker Romualdez, meron ba tayong maliwanag na kinabukasan o papunta tayo sa kapahamakan? Tatanong lang. May the light of Christmas fill your homes and hearts with peace, love, and joy together. Let us work for a better future guided by hope, unity, and faith in one another. Muli, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas. Yon. Signed, Speaker Martin Romualdez. So, tingnan natin yung mga reaksyon, yung mga emoji. Ito yung paborito kong tinitingnan, basta no. Ito. 441 kasi wala pang isang oras na ipinost ng ABS-CBN. 441 people who reacted. Ilan ang tumawa? Hindi naniniwala. 388 ang hindi naniniwala. Ano ba to? Ilan ang galit? 7 ang galit. Ilan ang dumilat? Gumanon. 2. Walang lumuha. Okay, ilan lang ang nag-like? 37 lang ang nag-like at 7 ang nagbigay ng puso. So, ilang percent lang? 44. Halos more than 90% ang tumawa, galit o ano. Yan po ang reaksyon ng mga tao. Basa tayo sa mga comments. Dito na yung sabi ko na ayoko sanang magmura. Okay. Comments. Nino James Aceron. I can read hypocrisy. That's all. Response ni Joel Gutierrez. Very hypocrite. So much. Hipokrito. Charles Arsombrado. Ikaw lang ang House Speaker na kung umasta, daig pa ang presidente. Eric Alejandrino, salamat po, President Martin Romualdez and Executive Secretary Bongbong Marcos. Ala na, nabaliktad na. Eric Noel, first time ata nangyari, Speaker nag-Christmas greeting. Ay, sorry, President Martin na pala. Chill, Siminyano, magkaisa tayong ibulsa ang pera ng sambayanang Pilipino. Oh, ano ba yan? Di ba sarcasm? Jenny Lia Pebra Ayaton, sabi niya, salamat Mr. President sa mga buwaya. Van Vidal, busog na busog, gamitin yung tax ng bayan para sa ayuda niya. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Magbigay pa ng minsay. Ha 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 ha. Jojen Bayabay, Kawatan. Ito na. Mar YR Ose. Ito na sabi ko. Ayoko sana magmura kasi Christmas. Kaso PI. Hindi ko na i-word yung PI. Alam nyo na. Mura yan. PI. Mong tambalos-los ka, napakaganid at sakim nyo ng pinsan mong ngagba.